Sancti. Amen. Shalom. Alchem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea. Nakasakay sa bangka, nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinakalimpumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nangangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsiksikan. Ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo. At lubhang nahihirapan, marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya. At naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad. Nakikita po ninyong nagsiksikan ang napakaraming tao. Bakit inatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinanap ang humipo sa kanya. Palibhasay alam ng babae ang nangyari sa kanya, na siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng inyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa inyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananghoy. Pagpasok niya sa kanya, sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis?
Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao, pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kum," na ang ibig sabihin ay, "Ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag ipalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko at paggunita kay San Blas, Obispo at Martir, ang mabuting balita ngayon ay nagpapakita ng 2 uri ng pananampalataya. Ang pananampalataya ng isang ama, si Jairo, na handang magpakumbaba para sa kanyang anak, at ang pananampalataya ng isang babae na matagal nang nagdurusa, ngunit hindi nawalan ng pag-asa. Pareho silang lumapit kay Jesus. Pareho silang naniwala at pareho silang pinagaling. Makikita natin dito na hindi hadlang kay Jesus ang laki ng problema, tagal ng sakit, o kawalan ng pag-asa ng tao. Ang mahalaga ay ang puso na marunong magtiwala. Sinabi ni Jesus sa babae, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig." At kay Jairo naman, "Huwag kang matakot, manalig ka lamang." Kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon mo ngayon, sakit, problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa simbahan o lipunan, hindi pa tapos ang kwento mo hanggat kasama mo si Jesus. Minsan, akala natin patay na ang pag-asa. Tulad ng sinabi ng mga tao kay Jairo. Pero sa mata ni Jesus, natutulog lamang. May pag-asa pa. May himala pa. May bagong simula pa. Halimbawa sa ating panahon ngayon, isang magulang na araw-araw nagdarasal para sa anak na nalulong sa bisyo. Isang may sakit na patuloy nagsisimba kahit mahina ang katawan. Isang Katolikong patuloy tumatanggap ng sakramento kahit maraming pagsubok. Ang lahat ng ito ay modernong bersyon ng paghipo sa damit ni Jesus. Ano ang ating tamang gawin bilang mga Romano Katoliko? Una, manalig kahit mahirap. Huwag sumuko agad. Lumapit kay Jesus sa panalangin at sakramento ng kumpisal at Eucharistia. Pangatlo, magpakumbaba tulad ni Jairo. Aminin na kailangan natin ng Diyos. Pangapat,
maging daluyan ng pag-asa sa iba, hindi tsismis at panghuhusga. Panglima, magpatuloy sa kabutihan kahit hindi agad nakikita ang resulta. Ang tunay na himala ay nagsisimula sa pananampalataya. Ang kapangyarihan ni Jesus ay buhay hanggang ngayon. Hindi niya tayo iniiwan sa gitna ng ating sakit. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ikaw ang dakilang manggagamot ng katawan at kaluluwa. Inaalay po namin sa inyo ang lahat ng may karamdaman, lalo na para sa agarang pagaling ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Raul, Jonah, Rachel Kay, Adila, Fatima, Raymond Lawrence, Faith at ng buong pamilya nagdarasal. Lahat ng nakabasa, nakikinig at nanonood nito na may karamdaman. Lahat ng kaparian at patuloy na gabayan ng aming mahal na Santo Papa Leo XIV. Ang mga obispo, ang aming kura paroko, Diocesan Administrador Monsignor Caluya, at ang gobyerno ng Pilipinas. Ipinagdarasal din po namin ang kapahingaan ng mga yumao, Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pempe, Ferdinand, Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Maria Catalina, Jerry Jr., Padre Joseph, Jerry Dolores, at lahat ng aming idinasal sa pamamagitan ng intersesyon ng Mahal na Birheng Maria. Iligtas po ninyo kami sa lahat ng unos, sakuna at kalamidad. Bigyan ninyo kami ng matibay na pananampalataya at pusong nagtitiwala sa inyo. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.